sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Daming Bayan. Ano mga kuya mga ate, good morning! Ano bang gusto nyong marites ngayong araw ng Lunes, ha? Abay, paano nga ba tumakas itong si Senator Bato de la Rosa? Abay, sabi ng ating marites tolit sa palapag, ha? Ang latest, ha? Abay, mula dun sa Senado, ayan, na ineskortan ng isang mobile car ng Pasay City Police. Abay, totoo bang dumiretso ng Manila Yacht Club, ha? At pagdating sa Manila Yacht Club, dito lang sa tabi namin po, mahabigan, likod lang to ng ng katabi lang ng Philippine Navy Headquarters sa Ross Boulevard. Sumakay ng yate ba? At sinasabi po na yung yateng sinakyan yate raw na isang politiko na sikat, ha? Pagkatapos naglayag, umabot hanggang Batangas. At pagdating sa Batangas ay sumakay ng helicopter. Ba talaga? Makumpirma nga natin sa ating mga bubit dyan sa Manila Yacht Club yan, ha? At nang sumakay ng helicopter, abay, kanino helicopter naman kaya yan, ha? Totoo bang ang sabi ni Senator Bato? Ayan, ang sabi daw po ng Senator Bato de la Rosa, ha? Kumaway. Sabing gano'n itaga nyo sa Bato, I shall return. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning. Parang General MacArthur lang yan. Pero ang sabi po ng NBI, DOJ, ha? Alam na raw nila kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Abay, mahuli kaya? Ayan. At sabi ng iba, magpapahuli kayo ng buhay ang bato. Sa inyo mga habigan, yan ating susubaybayan. Pero siyempre ang sinusubaybay ngayon ng bayan ay nako talaga mga kuya mga ateng, ha? Abay, ngayon po ay magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Kaya nga po mahabigan yung mga yung mga religious group, ha? Abay, kasama na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Aba, pati ang dati tahimik na Iglesia Filipina Independiente, ha? Abay, nagsalita po aming Obispo Maximo na si Most Reverend Joel Porlares. Ayan, kasama na po mga taga-Episcopal Church in the Philippines. Aba, ang sabi ng Obispo Maximo Joel Porlares, ha?
Abay, nasaan yung sabi niya, ha? Ayan. As a church, we hold the public office is a public trust and not a shield from accountability. The Senate is not called to protect personalities or political alliances, but to uphold truth, justice, and the rule of law. Yan po ang sabi ng IFI. So yan po mga ating susubaybayan dahil mainit po ang Senado ngayon, ha? Abay, mabre-break kaya ni Senate President Alan Peter Cayetano ang record ni dating Senate President Camilo Ocias. Alam po yung mga galing din ng mga researchers, ha? Yan, sa bagay, gagal lang yan, ha? Abay, apokondring Australia, ha? Taga saan ba itong si Camilo Ocias? Taga Pangasinan ba siya o taga La Union? Kasi si Camilo Ocias po, mabigan siya daw po ang Senate President na pinaka maikli, ayan, ang term bilang Senate President. Shortest term as Senate President noong taong 1952. Naku, ala pa tayo, no, mga kuyang mga ateng, ha? 1952 pala, ha? So yan po ang abangan natin ngayon. Ayan, Raymond at Paa, si standby. Dahil ang sabi po ay mukhang mainit. Ayan ang talakayan ngayon, ang mga nasa minority at majority ng Senado. Siyempre, abay pag-usapan dito, ikukudita ba si Senate President Alan Peter Cayetano, pero mukhang dun patungo po mahabingan, lalo't wala na silang kulang na sa bilang. Ayan, nawala na si Senator Bato de la Rosa. Ngayon po mahabigan ang maugong ha? Abay, pag-usapan nila sa caucus mamaya. Abay, ibabalik ba si Senate President Tito Soto? O ibabalik din ba si Senator Mig Subiri? O kaya ay bago? Ayan, sa bagay. Ang nakikita po rito mabigan si Senator Win Gatchalian. Okay din si Senator Win Gatchalian, ha? At sabi ko kaya lang siguro kailangan natin ng healing Senate President. Pwede ba yun? Ang kandidato sana natin si Senator J.B. Ejercito, kaya lang mahiyain yung mama. Ayan. At saka re-electionist kasi kaya medyo matindi ang kanyang pagtimbang. Ayan. Pero ang tanong, sino kaya? Yan ang abangan natin mamayang alauna o kaya alas 3 ng hapon. Daming bayan. Masaya, ayan. At tingnan natin kung sino ang mga babaliktad mula sa ngayon ay majority, sino ang mga lilipat sa panibagong liderato ng Senado kung ngayon ay makukulita ang Senator Alan Peter Cayetano. Daming bayan. Pero ang sabi po ng Commander-in-Chief, ayan, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ha? Abay, kailangan daw po tapat sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang mensahe, ha, ng Pangulo sa graduation ng mga kadeta ng Philippine Military Academy, ang Talang Dangal Class of 2026. Ayan. Congrats nga pa rin Batanggen niya yung valedictorian nila, ha? At ang sabi ng Pangulo, ayan, sa mga kadeteng graduate, abay, ang kanilang katapatan ay dapat para sa bayan at hindi sa anumang pampolitikang intereso kahit sinong individual. It's the Constitution, sabi po ng Presidente. At meron din mensahe. Siyempre, yung Vice President, hindi rin po nagpapatalo mga kaibigan. Meron din siyang mensahe sa mga graduates ng PMA. Abay, ang sabi ng Vice President, Ms. Krisa Laksa, ha? Ayan, yung nga pala, yung mga alumni ng PMA, mukhang mukhang ayaw sumuport dito kay Bato. Ayan. Ang sabi naman ng VP Sara, abay, kailangan daw ay pairalin ang aral na itunuro sa kanila ng PMA at maging tagapagtanggol ng dangal, karangalan
at integridad ng Pilipinas. Pakinggan natin ang dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, Pangulong Marcos at Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio. Remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Put to good use the training and values this institution has instilled in you. Be the bearers of our nation's pride, honor, and dignity. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Damdamin Bayan. Ayan po mahabigan ang mensahe ng dalawang pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas, mahabigan. Sana maibalik pa yung dati, kaya lang ala na ha? Ayan, may lamat na. Ayan, hiwalay na ha? Hiwalay na ang dikolor na pula at berde. Damdamin Bayan. Pero ano nga ba ang latest sa Malacanang, Miss Net? Ano ang latest sa Senado, Raymond? Ayan, unahin nga natin. Ngayong araw ng Lunes, saan ba? Saan ba? Ano ba schedule ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? At syempre, makikialam kaya dyan sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayan, siyempre sasabihin ng Malacanang abay, we are co-equal. Ayan, kaya lang po mabigan, in reality hindi. Malaki ang malaki ang factor ng presidente sa pagpili ng Senate President at maging ang House Speaker. Damdamin Bayan. Tambo lang, ganun talaga ang nangyayari ngayon Pero ang Pangulong Marcos dadalo. Abay, saan dadalo ang presidente ha? Tapos ang PMA graduation sa Makati ha? Bakit? Kukumustahin ang mga Binay? O nga pala, kumusta ang dating Vice President Jojo Binay ngayon mamimigay ng ayuda. Akala ko mamimigay din ng yellow card. Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang, Aris 14. Anong oras pupunta ang Pangulong Marcos sa Makati, Miss Let? Let Narciso, please come in. Lakay tuloy ang pamahagi ng bigas at iba pang ayuda ng pamahalaan sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang programa. Alas 8:30 ngayong umaga ay pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang aktibidad dito sa Makati. Aabot sa higit 13,000 benepisyaryo ang tatanggap ng tig 10 kilong bigas, 4 beses ito sa buong taon. Tatanggap naman ng tig 200,000 piso ang 23 barangay ng lungsod. Ang kalahati nito ay ilalaan para sa scholarship ng 5 estudyante bawat barangay, habang ang kalahati ay para sa community development items. Depende sa pangailangan ng bawat barangay. Dito sa Makati, kabilang sa mga tinukoy na pangailangan ng mga barangay ang CCTV sets, office equipment, tents, monoblock chairs, generators at flood water pump. Nagpasalamat si Makati Mayor Nancy Binay na hindi sila kinalimutan ni Pangulong Marcos kahit pa kilala silang malaki ang budget. Okay? Saan sa Makati yan, Miss Let? At anong oras? Oo, alas 8:30 dito sa Makati Coliseum sa barangay Singkamas. Pero pagkatapos dito ay meron pa siyang bibisitahin yung Tejeros Health Center dito rin sa Makati, Barangay Tejeros. Bati-bati na ba ang mga Marcos sa mga Binay? Mga Binay na talagang anti-Marcos nung araw. Kaya alam, pag presidente, kalakas yung kilalanin. Kaya ngayon sabi ni Mayor Binay kanina, nagpapasalamat sila kasi alam naman natin napakayaman kasi ng Makati at yet, kasama pa rin sila doon sa mga programa ng pamahalaan. Ayan, tsaka sabi ng mga politiko ayan,
sabi nga ni Most Worshipful Roland Paulino, ha, ang dapat mong unang kinakausap, yung mga kalaban mo sa politika. Ayan. Oo, laki siyempre, kakampi mo, okay ka na. Kakampi mo na yung mga yun. Liligawan mo naman yung mga kalaban. At saka ang maganda raw, pagka nakaibigan mo yung mga dati mong kaaway, abay, mas mas matindi pa ang samahan, ha? Kesa yung mga kakampi mong naging kaaway. Ayan, katulad niyan, si VP Sara at saka si Presidente, dati kala mo, di ba, nung kampanya, sanggan dikit talaga, ha? Ayan, BFF, ha? Best friend forever. Oo. Pero ngayon, mortal enemy na sila ngayon. Oo, pero normal yata yan sa Pilipinas na kayo. Walang permanent kaibigan. Yes, no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. Ayan. Ano yan? Andiyan na ba? Sino yan? Wala pala kayo. Wala pa. Mga paalala lang. Paalala. Oo. Pagdating ni Presidente. Anong sabi ng presidente sa pagkakatakas ni Senator Bato? Wala pala kayo. Wala pa. Wala pang pahayag ang Malacanang. At sino ang mamanukin ng presidente bilang Senate President? Mayroon bang bago? Obvious na yan Anong SB Cayetano niya lakay? Whether we like it or don't, ika nga whether we like it or not, mukhang dyan talaga papunta yan. Lalo't kulang na sila sa bilang. Ayan. Habang lakay, kung babalik pa si Senator Soto o kung magkakaroon nga ba ng bago. Pero syempre, gaya nga na sabi mo kanina, ay hiwalayan na branch of government. So, kung mayroon lang say ang presidente, hindi yan aamin. Siyempre, walang aamin dyan. Ayan. Pero ang manang Amy, ayan, ang kanyang manang dapat may schedule tayo sa kanya. Kaya lang sabi niya, bukas na lang daw kasi mukhang may inaasan silang action ngayon, ha? Diyan sa Senado, lalo't yung palang majority, abay may nagtatampo dyan dahil nagkadidalan daw, ha? May mga napangako ang hindi natuloy, kaya mukhang may maglilipatan kung sino man ang magtatanga na palitan ang Senate President Alan Peter. Bago pa man sila maging impeachment court ay kaabang-abang pa yung liderato dyan sa Senado. Okay, so yan lang schedule ng presidente ngayon dyan sa bigay na ayuda sa Makati, Ms. Let. Hindi lang ay puno yung kanyang schedule ngayong araw. Ano pa? Dito ay mayroon siyang private meeting sa Palasyo at mayroon din siyang round table sa Japanese media. May private dinner mamaya. Actually, dapat lakay dalawa ito Mayroon pa siya dapat sa Mandaluyong nitong Bawas Bayan makikinabang event. Kaya lang, mukhang may mga nasingit na ng mga schedule gaya ng private meeting. So, mukhang kakatawan na lang siya doon. Mamayang hapon sa Mandaluyong. Akala ko i-announce na sa Mandaluyong na si Benhar Abalos ang gagawing DOJ Secretary. Oo. Alam mo, yan yung kinonsidera namin nung namimili kami saan kami mag-cover sa Makati o sa Mandaluyong. Kasi Mandaluyong inaabangan nga laki Siyempre. Alam mo ng presidente kasi dating Secretary Benhar, ha? BFF din ang mga yan. Ayan, alam mo nung nagka-COVID itong si Secretary Benhar, si Secretary Benhar, ha? Abay, ang presidente pa ang nagbigay sa kanya ng gamot ng sa COVID, ha? Yung galing pa ng China. At gaya nga nung sabi mo lakay, actually pagkatapos ng 1-year ban, putok na kaagad, di ba, na i-appoint siya kung sa election. So, nag-aapang na lang tayo ng confirmation. Dyan sa Mandaluyong, tsaka sa Wakwak na lang, parin ang congratulate sa mga Abalos dyan. Ha? Abangan natin yan, Miss Let. Thank you and good morning. Good morning, balik sa Lakay. Damdamin Bayan. Mula sa Malacanang, makibalita mo tayo sa Senado, mga kaibigan. Ito ang pinakamainit at sinusubaybayan ngayon. Ugong ng panibagong palitan sa Senate leadership tuloy kasunod ng kaguluhan noong nakalipas na linggo. Ayan, mukhang maraming nadismaya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan, dun sa nangyari, ha? Bukod pa doon sa sinasabing nagkadidalan, nagkaonsehan. Aris number 28, Raymond Advance. Please come in, Raymond. Ayan,
Abay, sino ang nasa mayorya ngayon na lilipat dito sa magtatangka ng panibagong liderato ng Senado? Ilan kaya sila, ha? Pero may sigurado ng isa, ha? At yung dalawang nag-abstain, baka manindigan na rin ang Senator JB at Senator Migs. Raymond at Paas. Mayor, Ano ang latest dyan? tuloy Mayor, ang ugong na magkakaroon na naman ng palitan ng liderato ng Senado kahit na nakakaisang linggo pa lamang si Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto. Marami umano yung mga nadismaya sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo dahil nagsimula ito sa biglang paglutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa, barilan noong gabi ng Miyerkules at ang pagtakas ni Senator Bato Huwebes na ng madaling araw. Ganun pa man ay naagaw na ng mga pinaguriang pro-Duterte group ang pagiging mayorya na sa Senado habang naghahanda sa impeachment proceedings sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Dahil tumakas at nagtago na muli si Senator Bato, ay hindi na buo ang 13 na bilang ng bagong Senate majority. Dalawa, Mayor, sa mga pangalan na maaring maluklok muli bilang Senate President, sina dating Senate President Vicente Tito Soto III at dating ding Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. Yan ang ating inantabi, Mayor. Lumulutang din ang pangalan ni Senator Win Gatchalian. Pwede rin dahil kahit naman sino sa kanila, Mayor, kung sino yung makakuha ng sapat na suporta ay yun ang yun kasi, di ba, nasubukan na nila si Tito Sen, nasubukan na si Migs, kaya siguro gusto nila ng iba kung sakasakali para lang makuha. May mga makukuha pa doon sa ngayon ay bagong majority na from 13, 12 na lang. Dahil wala na nga si Senator muli, si Senator Bato. Si Senator Ping Lacson, wala bang interest na maging Senate President? Hindi naman siya nagbibigay ng pahiwatig, Mayor. Bagamat siyempre nasa desisyon na nila yun kung sakasakali. Na, kasi ang ginagawa dito, Mayor, siyempre ang palulutangin nilang mga pangalan yung madaling makahimok doon sa kabila at kung ano ang magiging usapan. Alam naman natin, Mayor, na hindi ganun kadali, lalong-lalo na sa ngayon na may kanya-kanyang kontrobersiyang kinakaharap yung iba sa mga senador dito sa Senado. Kaya lang kung si Senator Ping Lacson ang maging Senate President, baka maubos ang oras sa Senado sa pagdebate kay Marcoleta. Pwede rin. Pero Raymond, crucial lang ang susunod na Senate President dahil magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Siguro, sino ba ang lawyer sa hanay ng grupo ni na Senator Ping, Senator Tito Sen? Si Senator Kiko. Senator Kiko. Aba, kung siya ang gawing Senate President, ayan. Kaya lang baka mag-away sila ni Senator Robin, ha? Nakita yung video, sinuntok ni Senator Robin si Kiko, bagsak si Kiko. Galing mga memes talaga mga kababayan natin, ano? Ang mga gumagawa ng AI. Ano naman daw yung sagutan lang yung nangyari sa kanila doon sa plenary at saka nasundan pa sa Senate lounge ng gabing yun. Ayan. Okay, sige. Abangan natin yan. Mainit dyan na Raymond, ha? Lalo't ngayong araw ng Lunes, sabi ni Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Ayan, mabango daw yung kanyang toga, ha? Bagong laban ng Downy. Ayan. Di ba? Magsusot na sila pagka nag-convene, isusot na yung kanilang toga, di ba? Ayan, kailan forthwith simulan na ang impeachment trial at pati ang religious groups ay nanawagan ng wag nang pagtagalin pa. Yun na nga, yun yung pinag-uusapan dito ngayon. Pero siyempre, alam naman natin na bago, at least man lang, yung first step
na mag-convene na sila ay mangyari today. Depende sa mga kaganapang pagbalik nila ng sesyon mamayang 3:00 ng hapon. Dahil nga dito sa ugong-ugong na pwedeng magbago pa rin ang timbangan at tingnan natin kung alin ang totoo sa mangyayari sa mga ito, Mayor. Ang mahalaga ay masimulan na yung impeachment proceedings para kung sakasakali mapahupa na yung ibang agam-agam na hindi ito itutuloy ng Senado. Tsaka abangan din natin dyan na Raymond kung darating ba ang Senator Robin Hood Padilla na siyang sinasabing nagtakas kay Senator Bato. Yun yung inaasahan na natin ngayon dahil mukhang nitong bago mag-weekend marami ang yun doon sa mga yung supposedly ay minorities sa ngayon ay manghihingi sila ng paliwanag mula sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa mga nangyari nung last week dahil yung iba sa kanila inaakusahan na umalis daw dahil alam nilang magkakagulo na itinatanggi naman nila. Ang sinasabi naman ng kabilang grupo, paliwanag nyo, ba't kayo nag-focus nung kayo-kayo na ang naiwan at saka nagkagulo? At saka yung bakit nawala na ng tuluyan si Senator Bato na inilagay nila sa protective custody ng Senado. Maraming ipapaliwanag si Senate President Alan Peter Cayetano ngayon na Raymond, ha? Ayan, pati rito may mga tanong din. Sino ang fashion designer ni Senator Cayetano? isa pa sa biruan dito, Mayor. Isa daw sa dahilan kung bakit magkakaroon ng bagong pagpapalit muli ng Senate leadership. Bakit? Hindi nagugustuhan yung barong. So, nagtatanungan dito kung totoo ba daw na barong yun o Umantel ang bira. Sige, dinadaan na natin sa sa humor itong mga pangyaring mabibigat na issue dyan sa Senado, Raymond. Okay nga Rod, sige, abangan natin yan. Mula dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Atas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond at Paas. Yan naman ang kainaman natin sa mga Pinoy. Mahabigan sa tindi ng mga problema natin yung sense of humor ng mga Pinoy ay hindi po nawawala. Standby Edniel Parosa, standby Tina Nolasco. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, kumusta po ang Supreme Court, CJ? Ha? Ano ba ang magiging decision? Ha? Ayan, bibigyan ba ng TRO si Bato? Ayan, para hindi arestuhin ng mga taga ICC, International Criminal Court. Daming bayan. Oras Mr. Edwin Ernie, alas 8:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Sister L. It's 8:54. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. It's a happy Monday, pero may inaabangan tayong malaking ganap ngayon, Lakay, dyan sa Senado. Just maraming naaga muna sa mga kababayan ko sa Bicol. Ayan. Lalo na sa mga taga-Albay. Actually, Lakay, Sa Aleco. Sa Aleco, ano pa ba ang bago? Sino ba may-ari nun? Actually, Lakay, hindi ko alam kung sino talaga ang may-ari. Oo. Pero ito, Lakay, ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng National Electrification ng NEA. Oo. So, sana naman ay sinabi ng DOE, Lakay, may panayam kami kay Yusek Marasigan nung na-miss ka namin nung ikaw ay namalansya at naglaba. At sinabi niya, Lakay, na mukhang ang problema nga dyan sa Albay, Lakay, ay kulang na ng overload na yung demand masyado ng mataas at yung linya ng kuryente ay hindi na kinakayang supplyan. So, pero ang tagal na nitong problema, Lakay, kailangan nila ng upgrading ng mga linya, pero ang problema hanggang
hanggang ngayon hindi pa rin nila nagagawa. Ang hindi maintindihan. Parang sa Ormoc yata, nagreklamo si Congresswoman Lucy Torres doon eh. Nandyan ang hydropower plant. Pero sila pa ang kinakapos ng supply ng kuryente. yes, parang katulad sa amin, Lakay. Yung Nandyan ang Tiwi ba yun? Tiwi, Tiwi. geothermal power plant. Bakit ganon? Daming bayan. Sandali lamang, Edniel Parosa, ang PNP ba naka-red alert? Mukhang Heightened alert, ha? sila Lakay. Hindi pa, binaba na yata Lakay. Diyan sa, nasa iyo, hawak mo. Nasa na ba? Ito pala. Oo, di ba? Ayan. Inalerto Lakay yung mga alerto unit. lang, Kasabay nga ng pag-convene ng Senate impeachment Bakit mamaya. may tatakas namang senador? Wala na, nakalabas na. Wala namang wanted yan sa Senado ngayon. Nakalabas na. Nasa Mindanao na ba? Kaya nung pagdaan namin Lakay nitong weekend, wala nang polis. Wala ng polis. Balik sila ulit ngayon. Standby, tinanulas ka mula sa Manila. Ano balita kay Yorme? Tahimik si Yorme Isko. Yan, pero eto, iba talaga itong si Ombudsman Boying. Bakit Lakay? Kaya naabangan niya executive session ting Sabado abay, may pasabog na naman nung Sabado. At tinataon yung pagkapatapos na yung programa. Kasi nakamonitor lahat Lakay minomonitor nila. Ay, maraming salamat naman. Hindi po namin pinagdadamot yung mga issues namin dito. Okay Basta lang, bigyan lang kami ng credit. Ayan. Yes, lagay lang yung proper attribution na tinatawag. Hindi na po kayo magsabi sa amin. Basta naka-courtesy sa amin yan. Walang problema. Itong si Ombudsman isusunod daw na iimbestigahan na Ombudsman. Dating Congresswoman Estela Suarez Kimbo. Bakit daw? Ayan. At Congressman Dalipe, Congressman Libanan, issue pa rin ng flood control scandal. Nako talaga, ha? Yung flood control Lakay kasi hanggang ngayon wala pa rin napaparusahan kasi dyan. Madadagdagan pa yan, Sister El. Alam mo kung bakit? Bakit? Tag-ulan na, tagbahaan na naman. Malalaman na natin kung nasaan ang mga palpak na proyekto at ang mga ninenok na pondo. O nga pala, samantalin ko dahil sa oras na ito, Sister El, maraming natatraffic ngayon sa EDSA. Secretary Vince Dizon, pakibatukan nga, sino bang NCR director ng DPWH? Abay, nadaan ako sa EDSA nung kahapon na Sister Ella. Sunday. Abay, paano matatapos sa Secretary Vince yung pagre-repair dyan sa EDSA? Nakita ko, 6 lang yata nagtatrabaho dyan sa may Guadalupe. Ayan, oo. Dapat major thoroughfare yan, Secretary Vince Dizon. Dapat madaliin. Kalampagin mo, dago ka mo. Sino bang NCR director ng DPWH? Dapat nga 24/7 yan ha? EDSA yan. Buti man lang sana kung mga iskinita, mga gilid-gilid lang. Yes. Thoroughfare ito. Maraming sasakyan dumadaan dyan araw-araw. Kaya ngayon dami na namang na-traffic dyan sa EDSA, ha? Both lanes yan, ha? Southbound tsaka naku. Atay tayo dyan, Kuya Amir. Ayan. Oy, Director Joel Limpengo ko yan, sir. Ayan. Kayo pala ang director ng NCR. Alay. Sino ba ang kontraktor dyan? Kalampagin mo yung kontraktor. Diyos ko. Paano matatapos ang pagre-repair dyan sa EDSA pagka ganyan, ha? Dapat 24/7 ang trabaho dyan. Daming bayan. Eto muna, Sister El, bago tayo ma-high blood, mamigay muna tayo ng aginaldo. And so this is Christmas. For we can fall strong. Nasaan ang Nino ng Bayan, Sister El? Ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay 193 sa Pildera 1, Pasay City. Pero bago natin siya puntahan Lakay, eto muna ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na ang ating word of the day Lakay ay probe. Probe. Akala ko robe. Yung mga robe sa Senado. Senator, lito-lito, lapid-lapid para daw mabango yung kanyang robe. Sabi ni Florante, nilagyan ng Fabcon. ibinabad na raw sa Downy. Fabcon naman. Fabcon ba yan? Yung Downy Lakay, kasama siya sa fabric conditioner. Yung Downy ay brand. Parang Colgate lang yan Tatawa ko sa'yo. Di ba nauna yung Downy kasi yung mga ganyan? Yes. So,
Parang Colgate lang yan. Parang Colgate na close-up. Parang Yan. Colgate na Ano pa? Happy. Happy. Nasaan na Ninong Bayan? Ano ang word of the day? Yung ating word of the day, Lakay, ay Probe. probe. Aha. Yes, probe. At sa Tagalog ay parang pag-probe. Pagsusuri. Pagsususi. Pagsusuri. Sa Cebuano, pagsusi dong. Sa Ilocano, investigar. Ayan. Investigaran. Ayan. Investigaran. Saluksukan. Saluksukan. Di ba ganun kayo? Saliksiken. Ayan, hindi saluksuken. Ayan. Kasi salok nakalagay dito eh. Saliksiken. Sino ba yung Ilocano nagtuturo dyan? Mali. Siguro si Gagal yan. Pero yung isa inyo Lakay parang ken. One na po. Alam mo naman sabi, natangkal ang dela namin, nakatigis ang dela namin, ha? Ayan. Okay, at narito na ang ninambay sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. At eto na ang ating ninong ng bayan dyan sa barangay sandali. 193. Yes, Lakay. Si Camilo Osias pala ay ano pa yan, naging Senate President nga. Naging Grandmaster pala ng noong 1955 ba? Kuyang pala itong si the shortest term ang The shortest term. Bilang Senate President, Senate 13 President, days. Ha? Ayan. Ano ba? Si Senator Alan ba? Mukhang 6 days. May ugong ba ng bagong kudita dyan? Sabi na ating bubit, na wala na si Bato eh. Ha? Change of leadership na naman. Kaya nililigawan ni na Senator Alan si Senator JB. Sabi niya, andito na ang kuya mo, dito ka na rin. Lipat ka na. Good morning, Kuya Joel Limpenko ng DPWH. Ayan, kalampag yung isang kontraktor dyan, Kuya, sa EDSA. Ayan, abay pagtrabaho mo ng 24 oras, 3 linggo na yata yan, di matapos-tapos yung repair sa EDSA. Tagal na kayo. Please lang po, ayan, para sa mga kalohian ni Kuya Joel Limpenko. Please lang, kawawa ang ating mga kababayan. Eto na ang Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro. Ninong Sherwin. Ninong, sino ang ating winner? Yes, Lakay, ako dapat yung mga robe ng mga senador na yan ibabad para maging maaliwala sila. Dapat ibabad sa Charm Pubcon. Sa Charm Pubcon, Purple Eternity. Yan yung susunod dating sponsor sa Malakas. Purple Eternity, ha? Ayan. Sa Charm Pubcon, Purple Eternity, kakulay na kanilang mga robe na isusot sa impeachment trial. Sino katabi mo? Lakay, ito mula bata hanggang sa ngayong 33 anyos na siya, nakikinig palagi sa DZRH, sa kanilang radyo sa bahay. Malakasan nakikinig ng radyo. Itong si Kuya, anong name mo? Jade Maat. Si Kuya Jade na nasa autism spectrum, pero talaga Lakay, masipag siya makinig dahil paborito ka kapag nakikinig siya ng radyo. Wow. DZRH. Ay, Kuya Jade. Ay, Kuya Jade. Kumusta? Ayan, ilan taon ka na, Kuya? 33 po. 23. Ayan, parang si Michael Jordan lang, ha? 33 yata? 33 o 23? Kasi 33. 33. Ayan. Wow. Bakit gustong-gusto mong nakikinig ng DZRH, Kuya? nakikinig ko ng 2x2. Wow. Damdaming bayan. Aba! Wow. Sa bubit, nakikinig ka ba ng bubit? Ha? Nakikinig madalas. Aba! Nakikibubit ka rin, ha? Ayan, Kuya Jade. Ayan, dahil ikaw pala ay avid listener namin. Bigyan ka agad ng premium. Bigyan mo na, Ninong. Kuya Jade, sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Si Jerry Baha po. Si Jerry Baha, si Ted Filon. Si Taberna. Si Katunying. Si Kabayan. Si Makalma. Si Ikaw. Sino ba? Si Doris Bigornia. Ayan. Hindi. Dito nga Lakay. DZRH talaga siya, Lakay. DZRH talaga siya. Solid to. Solid. Wala nakikinig. Aba. Solid DZRH. Bigyan mo kagad ng 1,000 si Kuya Jade. Dahil paborito mo si Dave Makalma, eto meron kang 1,000 pieces. Ayan.
Sino yung katabi mo? Si... Thank you. Ayan, kuya. Sino katabi mo? Si Mami? Anong pangalan? Ate. Si ate. Ate, oh. Balin Maat. Malin. Opalin po. Opalin. Ayan. Okay. Ikaw pala ang sidekick ni Kuya Jade, Ate Palin. Ayan. Para parating nandyan sa gilid si ate, bigyan mo rin na 1,000 si ate. May 1,000 din si ate. Tig 1,000 kayo. Alam ko na gusto ko ngayong Lunes masaya tayong lahat. Ayan. Saya na po. Ayan. Saya na po. Mga saya na. Si Jade Lakay. Ayan. Ninong, para masumaya pa si Jade, baka mayroon ka pang mga ibibigay dyan. Jade, kailangan ako masagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Robe. Ayan. Probe. Galing naman. Diyan ako ang ating medium component. Hatid sa atin ang Astron, official radio set partner na Deezer H, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka ring ACS at Deezer H Grocery. At hindi lang yan, meron ka ring pinakamalaki, pinakamabango, pinakamabula ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalabahan gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo ng Deezer H t-shirt. At hindi lang yan, ngungot-ngot ka rin ng sweet corn snack ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Thank you po. Ayan, welcome Kuya Jade. Ayan, Thank you sa pakikinig. Okay, ingat ka. Thank you. Welcome, God Kuya. bless. Ayan, ayan, welcome. Ingat. Yeah. Okay. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Dito sa DCR, si Araw-Araw Pasko po. Maraming salamat sa aming mga sponsors. Yes. At kung may mga gusto pa mag-sponsors, sobrang bukas po kami sa mga sponsors. Hindi namin tatanggihan yan. Yes. Para marami tayong matulungan at mapaligaya, di ba? Ninong Michael is my guy. Hi, Ninong FG. Good morning. At standby, Edniel Parasatina Nolasco, ha? Ayan. Standby man ang Milky Rigunan. Nako, kumusta na ang kamera, ha? Ayan. Abay, nagsimba sila sa nung linggo, ha? Diyan sa yung mga magiging members ng prosecution team sa impeachment trial. Pero alam niyo mga ating mga kuyang, ha? Ayan. Yung mga drivers yan, mga motorista, kuya, ha? Abay, total, bagong sweldo pa kayo. Full tank na nyo. Ayan. Dahil bukas, tataas po ang presyo ng diesel at gasolina. Sa diesel, magkano Yuel? Almost 3 pesos yata, 2.80. Ayan. Pagkatapos sa gasolina, more than 1 peso. Ayan. 130 ba? 160. Pero mga ateng sad namin na ating ginagawa sa araw-araw, ha? Para sa ating pamilya. Good morning, Kuya Odi Japana, ha? Long time no see, ha? Sa trabaho at sa iba pang komunidad. Ayan, Kuyang Mr. Romy Niebres. Alam niyo madalas napabayaan na natin ating kalusugan, ha? Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin anumang hamon sa buhay. Kaya naman, kagapay po natin ang fish oil. At lalo na yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong ito na mag-maintain ng ating heart health. Kailangan maganda-ganda ang puso natin. Ha? Yan. Maganda ang tibok at daloy ng dugo at blood flow. Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil. At hindi lang yan mga ateng, mga lola, ha? May dagdag pa po itong vitamin E at vitamin D. Kailangan suportahan natin ating immunity at tibay ng ating mga buto. Ayan, nakatulong din yan. Ang inirerekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Ito ay ang plus 1. Tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at serbisyo. Kaya mga ateng, mga kuyang, punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. At hanapin po
Omega Gold. Yan natin ay isama sa shopping list po ninyo, ha? Ang Golden Support for Health, Omega Gold. Pero paalala, ang Omega Gold ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming Bayan. Standby, Edniel. Anong report ni Edniel, Sister L? Ang PNP inalerto ang mga unit kasabay ng pag-convene ng Senate Impeachment Court. Akala ko alam nila kung nasaan si Senator Bato. Saan nga ba, Lakay? Parang walang lumalabas na impormasyon, Lakay, ano? General Nartates, ayan, mahina yata yung intel ng PNP ngayon. Anyari, ayan. Oy, si NBI Director Melvin Matibag nag-beg off dahil pasakay na rin aeroplano, Sister M. Saan siya pupunta, Lakay? Mukhang pupunta sa Mindanao. Davao Region. But nasa Davao na ba si Bato? Ayan. Nasa bundok na ba siya? Ayan. Standby, Tina Nolasco. Anong latest sa Manila? Ang latest sa Maynila, Lakay, mukhang si Yorme. Mayor Isko Moreno, medyo distansya siya ngayon sa ingay sa politika sa bansa. Nakafocus kasi siya, Lakay, pansin mo sa Maynila talaga lately. Madalas siyang nag-iikot, kung ano mga dapat aksyonan dyan. Pero Yorme, ha, maraming nakapansin. Ayan, sabi na ating Mista at kuwing na si Attorney Orlando din na taga may law office sa Manila. Parang kumpara nung unang sigwada nyo parang kulang kayo sa ano ngayon, ha? Energy yata. Ayan. Walang masyadong aksyon. Ayan. Hindi katulad nung araw ang Maynila, paligid lang ng Manila City Hall. Ang ganda-ganda, ha? Ayan. Ngayon bumabalik na naman. Siguro ibalik natin ang liwanag ng Maynila, Yorme. Ayan. Pero ano, Lakay, nakikita natin siya sa Facebook niya, nag-iikot siya lately, pero hindi na katulad nga nung dati. Active sa Facebook, pero gusto natin aksyon. Ayan. Hindi, pero Lakay, pinapakita niya live yung ginagawa. Pero mukhang ang naging busy si Yorme lately, Lakay. Pero hindi masyadong ramdam. Ayan, hindi katulad diba? noon. Ganda. Biglang luminis ang Maynila, Tsaka, di ba? pwede ka nang maglakad dyan dati ng Lakay, yung parang kalma, hindi ka natatakot. Ayan. Ngayon, marami namang hold-upper snatcher. Ayan. Kaya di ba nung nakaraan, meron siyang parang pinreskon yun, pinakita niya sa presscon, yung magnanakaw. At ipinapaharap niya, Lakay, sa camera. Ganon dapat ang ginagawa, Lakay. Yung mga magnanakaw, ipakita niyo yung mukha ng mga yan. Ayan. Ewan ka ba, pati pulis, takot. Ganon dapat yung ginagawa, Lakay, no? Ipipresenta mo sa publiko na itong mga to, nagnakaw tong mga to. Baliktad ngayon, nung panahon ni NBI Director Jolly Bogarin, Sister L. Ang tinatapan ng mukha ng mga NBI agents parang hindi makilala. Pero yung mga sila, suspect, yan ay nilalantad. Ngayon, ang tinatapan ng mukha, yung suspect. Tapos yung mga agents ayan, nakikita. lantad. Anong klase? Ang baliktad. Daming Bayan. Dahil kasi yan, Lakay, dun sa yung data privacy. Nagka-problema tayo sa data privacy. Ayan, political will lang yan, Sister L. Bakit sa ibang lugar? Ayan, ibang bansa. Ganun din Kaya pinapakita talaga kung katulad, nga pala, ha, mamaya may nakausap akong kadi nung Friday, Sister L. Yung palang kanyang anak. Naalala mo yung sinunog ng buhay dyan sa Taguig? Ayan, naku, Diyos ko, ipinakita sa akin yung video talaga namang grabe, ha? Ayan, binuhusan ng gasolina. Pagkatapos sinindihan. Ayan. Yung suspect, bossing MG, Michael is my guy, ha? Abay, may arrest warrant na, kaya lang hindi pa mahuli-huli. Ayan. Ano ba? Sige, isusunod natin yan. Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:14. This time check is brought to you by Good morning, Ate Shawi. Oras mo na, Sister L. It's 9:21.
Bumalik na ba si Ate Shawi? Ayan. Kasi nag-aaway doon si Binoy, si Senator Robin. Tototoy. Ayan. Senator Robin naman na daw lakay. Ganun ba? At saka Senator Kiko, may gilitan mga may nagsuntukan sila sa basement. Ano yung lakay? AI. Oo. Tapos dumating si Megastar. Hindi, wala eh. Ay, iba yung napanood ko. Ganun ba? Nagsusuntukan din sila dun sa napanood Dumating ko. si Tapos Ate dumating Shawi. si Megastar. Inawat silang dalawa. Oo, kaso nag-walk out si Sen Kiko. Mga tao talaga lakay. Yung mga ginagawa nila ng AI. Kaya ang lilikot ng utak Sinabi mo. Senator Kiko, ikaw na ba? Ayan. Hi, Sen. Ikaw na ba? Ayan. Kasi kailangan natin sa Senate President ngayon na Sister L. Kailangan ni lawyer. Ayan. Yes, Kaya mukhang hindi lawyer si Senator Tito Sen, Senator Mix at Senator Win Gatchalian. Kaya mukhang noted na Sister L. Si Sen Kiko. Mukhang candidate ang Senator Kiko. Ayan. Kasi abogado po si Senator Kiko. Pero batiin mo natin ang mga taga-Talisay at nanonood pala sila ngayon sa atin. Ha? Sino-sino yung lakay? Aba, sabi ni Dr. Jenny Sarmiento Mendoza, yung mga nasa Office of the Mayor at Sangguniang Bayan ng Talisay, nanonood sila sa damdaming bayan ngayon, Ayan. Good morning, Doc Jenny. At sa mga konsehal dyan sa may Talisay. Pero sandali lamang manang Milky, ha? Ayan. Nagmamadali ang mga taga-kamara, ha? Huwag lamang convene. Kailangan ni trial na. After mag-convene, trial agad. Pero alam mo, Ate Shawi, ha? Ayan. Andito ka na ba? Ayan. At kayo ba'y naganap ng magandang eskwelahan mga ating mga misis? Para kay The Junior, kay Nene, dito na tayo sa St. Louis College sa Valenzuela City, ha? Nagsimula na ang enrollment na para sa school year 2026-27. May mga anak ba tayong papasok sa preschool, misis, ating sa elementarya, junior high, senior high at maging sa college, ha? Sa St. Louis College, safe ang iyong mga anak at secured pa sila, ha? Monday to Saturday yan. Ang St. Louis College sa mga ating Ate Shawi ay nasa Maisan Road, Valenzuela City po yan. At para sa ating makapamagulang, sa St. Louis Colleges na tayo. Kasi, alam niyo kung bakit? Di kalidad at professional ang kanilang mga teachers. Tuition fee, problema ba yan? Hanapin si Mr. Raymond Luciano, ha? Pero tawagan sa 8292-0481 o kaya sa 8292-3170. St. Louis College, Valenzuela City. Ano ang latest sa kamera? Sa standby Giselle, Tina, standby Edniel. Sandali lamang at impeachment na pinag-uusapan natin, ha? Ano ba ang manifestation ng mga kongresista ngayon? Lalong-lalo na ang mga magiging bahagi ng prosecution team. Good morning, Mista. Ayan, tahimik mga Mista itong si Mista Attorney Sigfrida Fortune, ha? Ayan. Siya ang lead counsel. Kaya nga, di ba po apalo ngayon? Ayan. Siya ang lead sa defense para kay VP Inday Sara Duterte Carpio. Latest mula sa kamera, Mrs. Manalo. Ito naman sila kayo na-advance naman masyado. Sige na nga. Sige. Sister L na lang. Sige, Sister L. Punta natin ang latest sa Kamara, Senate Impeachment Court. Hindi sapat na ma-convene at kailangan daw matuloy na ang impeachment trial. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Lakay at Sister L, mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na makonvene lang ang Senado bilang impeachment court. Dapat matuloy na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Raxon Tony Akbayan, Party List Representative versus Sandania
sa nakatakdang pag-convene ng Senado ngayong hapon bilang impeachment court. Ang kay Sandanya, long overdue na ang impeachment trial na unang isinulong sa Kamara noong 19 Congress pero naunsa nilang. Naging modus na rin anya ng Vice Presidente na maging missing in action sa mga hearing ng Kamara. Paalala ni Sandanya sa Senado, hindi na pwedeng harangin for the second time around ang impeachment trial dahil may utang na katotohanan ng Senado sa taong bayan na litisin ang Vice Presidente. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa panayam ng isyung tambayan. Sa mga pang-abuso sa kapangyarihan, ang kanya laging go-to action ay huwag magpakita, huwag harapin. So kahit yung mismo mga taga-suporta niya, gusto nila marinig, ano ba ang depensa ng VP? Kasi ito yung tatawagin namin sa Committee on Justice, si VP Sara, para pabulaanan yung mga pinresent na mga matitinding ebidensya lamang sa kanya para kami tumatawag sa hangin. Sabi ko nga, para kami nag-i-spirit of the glass kasi bakante yung kanyang upuan, hindi man lang ginalaw ang baso ni VP. So, dapat magpatuloy na ito kasi may utang na katotohanan ang Senado sa taong bayan. Hindi nila pwedeng harangin, hindi pwedeng baliwalain itong prosesong ito kasi hindi na ito pwedeng gawin sa atin the second time around. Nagawa na nila ito dati pero ngayon dapat huwag tayong papayag. Kinakailangan magtuloy ang paglilitis, mailabas ang ebidensya at sagutin ito, harapin ni VP Sara. Mamayang hapon, Lakay at Sister L full force ang 11-man House Prosecution Team sa Senado para saksihan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Ako si Neil Gregunang nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. At impeachment pa rin. Ayan dala may impeachment. Ano ang aksyon ng ating kapulisan? At kaugnay nga dyan, Lakay, inalerto na ng PNP ang mga unit kasabay ng pag-convene ng Senate Impeachment Court. Alamin natin ang detalye na. Akala ko ba naman inalerto ang kapulisan para mahuli si Bato. Baka, of course, may ibang ano din yan, Lakay. Baka malay mo, hinahanap na nila. Alamin natin ang detalye mo, Lakay. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nakalerto ang pulisya sa Metro Manila at ilang key location sa ibang lugar kasabay ng pag-arangkada ng impeachment hearing ng Senado maya-maya lamang para kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., bukod sa Senado, nakabang ang PNP sa mga posibleng demonstrasyon sa ilang lugar sa Davao City. Sakali kasing matuloy, ay inaasahan ng otoridad ang mataas na emosyon mula sa mga ralista maging sa mga supporter ng nabanggit na politiko. Sa kasalukuyan, naka-heightened alert ang buong PNP. Wala nang ibaba ito sa full alert status dahil sa nangyaring putukan sa Senado nitong Mayo 13. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa nangyaring shooting incident sa pagitan ng Senate Sergeant at Arms at driver umano ng National Bureau of Investigation. Kabilang sa bagong utos ni General Nartates ay pagsasagawa ng internal investigation doon sa akusasyong ineskortan daw ng Pasay Chief of Police si Senator Ronald De La Rosa noong nakalabas o nakatakas ito mula sa Senado sa harap ng bantang pag-arasto ng International Criminal Court. Patoy kasi sa mga nag-viral ng video ay may lumabas na puting police vehicle mula sa Senado bandang alas 3 na umaga. Pagtapos ng paglabas ng itim na van ay hinalang nagkarga nga kay Senator De La Rosa 2:30 in the morning noong nangyari itong nasabing tensyon sa Senado. Umamin si Pasay Chief of Police Colonel Joselito De Sesto na siya yung sakay ng police vehicle pero itinanggi niyang para ito eskortahan ang hinahanap ngayong senador. Nang tanungin naman ang PNP kung may posibilidad ba o kung pwede bang i-custody ng Campo Crame ang kanilang dating PNP chief at ngayon senador na nga si Senator Bato, ang kanila lamang may clean tugon ay no comment sa ngayon. Mamaya ay subukan pa rin natin mahingan ng napahayag itong pulisya kaugnay pa rin ng update sa investigasyon sa Senate shooting at particular na rin yung sa mga itatanong ito nga sinabi ni Senate Security, suspended Senate Security Head Bao Plasca na di umari narinig niya si General Nartates na pinakinggan si Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang request na magpakostody lamang sa otoridad ng pambansang pulisya. Edniel. Ako sa Edniel Parosa. Yes, Lakay. Siguro bago pag-usapan yung custody, hanapin muna si Bato. Ayan. Anong sabi ng PNP? Ang hina naman intelligence nila, ha? Hindi ba alam kung nasaan si Bato?
wala pala kayo na impormasyon kahit doon sa mga borders natin kung nakalabas na nga ng bansa dahil meron mga lumulutang lakay sa social media. Yun ang nating mga kababayan. Siyempre, unverified information yan. Sa ngayon, kahit yung ilang law enforcement agencies ay patuloy roon na, o patuloy na wala pang hawak na impormasyon. Ngayon nga lang lakay ay haharap ulit sa media ang PNP at malamang kabilang yan doon sa mga matatalakay sa mga tauhan ng media. Bata, ano bang sabi ng mga Marites? Nag-ala-alis guo na ba siya? Ayan. Nag-wig ba talaga? Isinoli na ba? May mga unverified information na nakalabas nga daw ng bansa. Pero kapag tinatanong naman ng Bureau of Immigration, wala silang records. Pero kaya nga yung sabi mo nga lakay, malaalis ko, wala naman din talagang record yun nung nakalabas ng bansa. Alam mo, Ediel, pagkatatakas ka. Nakuha sa ibang bansa. Alam mo kung tatakas ka, hindi ka dadaan sa immigration. Magkaka-record ka dun eh. Saan man tatakas na dadaan pa sa airport? Pwede mo backdoor. Kaya ngayon ay may mga usap-usapan din nga lakay doon sa pinaputok ni General Plasca bago siya masuspindi ng ombudsman. Ito nga narinig niya raw na pakiusap ni Senator Bato sa PNP na magpakoso doon lamang. Pero yan ay ayaw pang sagutin ngayon ng PNP. Lahat ng yan lakay, asahan natin matatalakay lalo pat mainit pa rin ang usapin dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Alam mo, Edgar, sa nangyari kay dating Pangulong Digong Duterte, wala na mga custody na ganyan. Kung magpapakustody, kung ICC na ang nandyan, kita mo kay nangyari kay dating Pangulong Digong, ayan, ala rin, ayan. Alam mo na kayo nagkakaroon din ng mga tanong ng mga reporters sapagkat noong ibinaba lumabas yung warrant doon kay former President Duterte, talagang discreet at nilampat siya mula doon sa may airport. Ngayon kasi ay wala pang impormasyon kung nag-coordinate na mismo yung Interpol sa dito sa ating National Center Bureau o NCB kung tawagin, dahil sila yung inaantay na lamang daw ng PNP at least para doon sa kanilang mga sagot last week kung i-implement nila or hindi pa itong ICC arrest warrant. Pero kung tatanungin yung mga hensya ng gobyerno, kagaya nga sa immigration, willing silang arrestuin at tanda na silang arrestuin oras na makita nila sa mga ports of exit sa ating bansa lakay. Yan pa rin ngayon ang nagpapagulo kung whether or not dapat ng kumilos yung PNP sa arrest warrant ng International Criminal Court lakay at Israel. Siguro tatanungin yung pulis na nag-escort sa kanya. Hindi naman daw lakay. Di ba? Itinanggi yun. Tinanggi ba? Siyempre, nagkataon lang daw na sabay lumabas. Amin doon. Sabi nga nga pala. Ito nga pala, Edgel, may nakausap akong opisyal ng GSIS nung Friday abay natakot din sila. Mukhang planado talaga yung pagtakas. Alam mo kung bakit? May mga almost mga 20 individuals, kalalakihan dyan sa GSIS nakahijab. Parang parang mga ninja. Yan. Usually, Muslim ang nagsusuot nun. Kaya natakot din yung mga taga GSIS. Ba't may mga tao taga ganito rito? Nandun sa loob ng building. Ayan. Kaya humingi sila ng tulong sa NBI. Ayan. Okay. First hand information yan sa ating bubit yan. Na nandyan mismo sa GSIS. Ayan. Okay nga, Roda. Papalap natin lakay ngayong araw na ito sa first meeting dito sa Camp Crame. Wala rito sa PNP headquarters. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. At siyempre, ang slogan ngayon ni Senator Bato de la Rosa, hindi siya magpapakusi sa PNP, Edniel, Sister L. Sabi niya, catch me if you can. Hindi. Run for your life. Dummy. Yung clip nating andyan ba yung meron tayo noon yung voice clip niya, yung sinasabi niya, run for your life. Si Giselle. Eto muna lakay, iwanan muna natin ang impeachment. Standby, Tina. Binuro si Tina, kahapon pa naka-standby ito. Isusunod ka na namin, Tina, promise. Pero eto muna lakay, iwanan muna natin ang impeachment at si Senator Bato, ang Visayas Grid lakay, isa sa ilalim naman sa yellow alert. Ay, nako. Alamin natin ang detalye, hanggang anong oras yan, anong oras magsisimula, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, muling isa sa ilalim yung Visayas Grid sa yellow alert mamayang 4:00 ng hapon
hanggang alas 8 ng gabi yan. Ayon sa Department of Energy, bunsod ito ng inaasahan na mataas na demand at unavailability ng ilang coal plants doon. Nasa 2,675 megawatts ng available capacity sa nabanggit na grid, habang 2,513 megawatts naman yung peak demand. Binanggit ng DOE na 13 planta yung nasa derated capacity o 13 planta yung nasa force outage simula entrada ngayong Mayo. Isa naman simula pa noong Marso, 3 noong 2025, 2 noong 2024 at 2023, habang isa simula pa noong 2021. Nag-ooperate naman sa limitadong kapasidad o derated capacity yung ilang planta o 11 planta doon. Nagresulta ito, sabi ng DOE, sa kabuang 852.9 megawatts na kawalan sa nabanggit na grid. Ini-issue yung yellow alert kapag hindi sapat yung power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Ito si Giselle Ricoport para sa DZH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakay? Ngayong Lunes, magkakaroon ba ng brownout dito sa Metro Manila? Nako, Lakay, so far, wala pang kaparehas na anunsyo, Lakay, kagaya noong nangyari noong Biyernes, Lakay, na hindi lang mga household yung naapektuhan dahil yung pinuntahan ko, Lakay, sa isang malaking mall dito sa Pasay City, 3 beses nagkaroon ng power interruption. Sa MOA, 3 beses nagkaroon ng brownout? 3, Lakay. Akala ko, Lakay, nagka-problema lang doon sa store na nandun ako ng mga oras na nangyari o inabutan ko yung unang kawalan ng kuryente. Sa sinundan na 2 pang store na pinasukan ko, ganon din yung nangyari, Lakay. Ha? Tatlong beses. Ang mga Pero mabilis lang, Lakay. Sandali mabilis lang. Mabilis lang, Lakay, kasi hindi ba, Lakay, kapag nagkakaroon naman ng power interruption, lalo na kapag sadyan niya ng malalaking establishment, sinasaluan ng kanilang generation set, Lakay. Kala ko na. Mabuti naman. Parang parang Victoria Court tsaka Sogo lang yan ha. No brownout guaranteed. Kasi meron daw generator doon, Lakay. Ganun ka. Ano mo tayo, nagrumboy tayo dyan kaya automatic yan. Pagka nag-brownout may backup. Takbo yung maintenance namin. Tatakbo ka yung maintenance namin si Lakjo, si Alex Acosta. Yan, takbo ka agad yan. Paandan ng generator yan. Ganun yan. Bawal mawala ng kuryente. Ayan, okay. Yung mismong pagsalo lang, Lakay. Lakay, yung Department of Energy, Lakay, pinagpapaliwanag na yung NGCP, National Grid Corporation, doon, Lakay, sa pagpalya ng ilang transmission line at planta na nakaapekto nga sa malaking bahagi ng Luzon noong nakalipas na linggo. Ito si Giselle Ricoport para sa DZH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricoport. Ano ang slogan ngayon ni Senator Bato Het? Take it away. Didakma ako. So, ako, yung, pumalag kayo, pumalag. Pumiglas. Pumiglas, tumakbo. Pumiglas ako tumakbo kasi pakila, sir, MBI kami. Pumiglas ako, tumakbo. Kita namin kung paano kayo po tumakbo Parang nakikita kitang nagpa-practice ng firing sa Camp Karingal Run for your life. Run for your life. Daming bayan. Run for your life. Hanapin si Bato sa abroad. Abroad o Mindanao, ha? Ayan. Ito mo yung report ni Tina Nolasco. Ano ang latest naman sa Maynila? Ang latest sa Maynila, si Yorme Isko Moreno dumistansya sa ingay politika sa bansa. RH9, Tina Nolasco. Tina. Yes, Lakay and Sister L, dumistansya nga si Manila Mayor Isko Moreno sa ingay sa politika sa bansa. Sa flag ceremony sa Manila City Hall ngayong Lunes, tiniyak ni Yorme ang hindi pakikisawsaw sa bangayan sa politika at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtugon sa pangangailangan ng Manileño at mga serbisyo ng pamahalaang lungsod. Aminado din ang alkalde na nalulungkot siya sa mga nangyayari sa bansa kasabay ng pagikayat sa mga kapwa niya lingkod bayan sa lungsod na huwag nang makisali sa away politika dahil tanging mga politiko lamang anya ang makikinabang dito at hindi ang taong bayan. Pakinggan natin si Manila Mayor Isko Moreno. So that's why we are focused on the task. I think will be better
always happy to be of service. Kaya, huwag tayo makikibahagi sa buhay. Dito na lang tayo. Steady na lang tayo dito sa BNP. Dahil tayo mga taga Maynila, tayo rin na makikita sa finance. Kasabay nito, inanunsyo ni Mayor Isko ang pagbibigay ng mid-year bonus ngayong araw para sa halos 20,000 regular employees ng pamahalang lungsod Sana all. ng Maynila. Yes, Lakay. May bonus mamayang alas 12 ng tanghali ay maaari ng i-withdraw ng mga regular employee na kwalipikadong empleyado ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kanilang mid-year bonus. Yan ang update dito sa Manila City Hall. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Tina Nolasco mula sa Maynila. Mo pinapaalala si Sister Ella, Yes, birthday Lakay. ngayon ni Engineer Het Del Moro. Ayan. Birthday mo ba, Kuya Het? Oo, ayan. Ay, taray kaya lang naman. Happy birthday, Kuya Het. Kaya lang hintay ko yung pa-breakfast natin hindi daw ayaw niyang breakfast. Lunch daw tsaka lunch ba? merienda. Aba, taray naman ni Kuya Het. Siyempre naman. Napakadami mo yata naisube. Happy birthday, Het. At kasama pala si Bossing. Ha? Ayan. Si Juan Manuel Loinas Elizalde. Ayan, Boss Juan. Belated Ayan. happy birthday po. Happy birthday, Boss Juan. Di yata namin naramdaman. Naramdaman lang, wala ka lang talaga. Nung Friday ba Nung yan? nagplansya ka at naglaba. Kaya pala. Ayan. Happy birthday din kay Steve Goles, kay Jody Benafe, at Jerry Degala III. Ayan. Happy birthday. At bukas kay Mariana Mempin at Edwin Montilla. Meron din ako batiin, Lakay. Sino? Pag-greet daw ng happy birthday si Tito Ronnie Josue. Ang pagbati ay mula sa kanyang mga apo na sina Cassie, Tim, Bebel at sa kanyang napakagandang asawa na si Mama Kel. Ayan. Hi, At Mama binabati Kel. din ni Eric Dastas. Ayan. At siyempre, batiin din natin happy birthday si Hero. Ayan. Hero Hernandez ng Department of Labor and Employment. Ang Chief of Staff ni Secretary Benny Laguesma. Ayan, happy birthday. Happy birthday po. At kay Bossing Bobby Inigo. Binabati ng mga Southwoods Boys. Ayan, sina Attorney Yuli Sevilla. Ayan. Abay, ito yung napakaswerteng golfer ito, Sister Ella. Mantakin mo na ang daming kotse na napapanalunan nito. Jaguar, Toyota, Honda. Napakaswerte naman yan, Lakay. Napakaswerte talaga nito, ha? Ayan, mula naglaro daw ng golf, 5 kotse na yata napapanalunan sa raffle. Dapat yan hindi na pinapasali. Ayan, kaya lang pinagpapala. Ayan. Baka, Lakay, magkaroon na yung sariling Sabi nga namin, sana all, ha? Sana mabahagiin kami ng kanyang swerte. Ayan. At binabati natin sina Kuya Jonathan Tan at mga officers ng Dalisay Lodge number 14, Worshipful Master Matthew Yu, Senior Warden Benson Chu, at Junior Warden Aris Uy. Magandang umaga sa mga brethren. Mga kuyang mga ateng, lalo mainit ang mga issue ngayon, impeachment dito, impeachment doon, kudeta dito, kudeta doon. Ayan, kailan kaya magkaroon ng tunay na pagmamahalan ang ating mga senador? Kailan kaya magkakaroon ng natural na init sa pagmamahal? Yung bang true love? Ayan. Para naman matuwa naman ang inyong mga constituents, ha? Magkaroon ng natural na kaligayahan, hindi lamang puro away-away, bangayan ang nakikita natin. Gusto namin express your love naturally. Ayan. Gamit ang honeymoon tea. Ay, Senator Lito, lapit-lapit, good morning. May tagla itong natural herb sa Sen, ha? Yan, supremo, ha? Na tumutulong upang maipadama at maipakita mo iyong pagmamahal sa natural na paraan.
Oy, Senator Idol Rafi, ha? Yan. Subukan mo ito, ha? Yan. Pag lang mo yung ini-endorse mo, ha? Kasi endorse na rin peke. Ba yan? Kinigising nito ang init yung damdamin. Making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Para manding. Mabibili ito para kayo sa Mercury Drug, sa Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Ora, Sister L. Lakay, pero may bumabati muna sa'yo. Sabi, hi Ninong Deo, kumusta po kayo? Oy, sino yan? Mula kay Nicole Lopez, Puyawan. Ay, Nicole, ha? Batiin mo daw siya, Lakay. Nakatutok siya. Ay, Nicole, ayan, the truth will set you free. Yung nagdemanda sa ng libel case, ayan. Ano nangyari? Si Mayor Anarna ng silang Cavite, ayan. In-affirm ng Court of Appeals ang kanyang suspension. Ayan, lifetime ayan, yung disqualification. Sa papag-hold ng public office. Yes, yung graft case niya. Ayan. Ito ba yung nagreklamo ng libel sa inyo ni Nicole? Cyber libel sa inyo ni Nicole? Nakatatlong hearing yata kami dyan sa Cavite. Bully Alam mo na. Alam mo na, ha? Safe ka na. Ayan, ako pag sinisi niya nun Lakay. Ganun ba? Kasi umabsent daw ako. Ayan, si Mayor Anarna ay disqualified na perpetually. Ayan. Sa bagay, pwede ba siya umapela sa Supreme Court? Sandali lamang sa iba pang mga reports. O sandali lamang het, ha, may paalala nga pala si Commissioner Ariel Nepomuceno, ha. O yung pong mga nag-brokers diyan sa customs, ha. Abay 3 years na ang validity ng lahat ng customs brokers registration. Pwede ba 10 years parang LTO. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ayan, kasabay ito ng pag-update sa talaan ng mga brokers para matiyak na tanging ang mga lehitimong broker lamang ang magipagtransaksyon sa ahensya. Abay, dapat lang naman, ha? Abay, kung wala kang lisensya registration dyan, abay, sa labas ka, di ka pwede. Sabi pa ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ang Certificate of Registration para sa individual customs broker at general professional partnership ay valid mula sa petsa ng pag-i-issue. At maaari din itong suspindihin o bawiin kung magkaroon ng legal consent sa loob ng naturang validity period. Ayan, kaya ingatan yung mga lisensya nyo, ha? Huwag kayong gagawa ng mga kalokohan. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hala, bakit may namatay, Sister L? Dalawa pa. Mukhang ito Lakay, mayroong 10-wheeler truck na inararo ang isang bus at restaurant dyan sa may San Jose, Nueva Ecija. Alamin natin ang detalye nito dahil mayroong dalawang patay dyan. RH25, Grace Ansano. Grace. Yes, patong-patong na kaso ang kakaharapin ng driver ng 10-wheeler truck na rumagaras sa nakaparadang bus na dalhin at ang restaurant sa bahagi ng National Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City. Nangyari ito kahapon ng hating gabi. Hawak na ngayon ng PNP San Jose City ang 43 taong gulang na driver na kinilalang si Felipe Lustre ng San Antonio, Nueva Ecija. Patungo sana ang truck sa bahagi ng Isabela para i-deliver ang karga nitong mga trigo. Nang aksidenteng dire-diretso nitong nasuro ang bus na nakaparada at ang restaurant na kinakainan ng mga sakay ng bus. Patay. Noon din ang nagbabantay ng restaurant na si Jetro Lapus, 32 taong gulang, negosyante ng naturang barangay. Bagamat nadala pa sa hospital ang 14 na taong gulang na si Jaira Bagawisan, residente naman ito ng San Mariano, Isabela, ay dineklara itong dead on arrival sa hospital. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang driver ng truck. At ngayon nga ay patuloy ang masusing investigasyon at kinasuhan na ng patong-patong na kaso na reckless imprudence
resulting to multiple homicide at physical injuries and damage to properties. Yan ang ating follow-up report. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Grace. Ihabol na ang report mula kay Val Gonzales. Ang grupong Akbayan Youth na nagpakalat ng wanted poster ni Senator Bato de la Rosa dyan sa may Kalayaan Avenue sa Quezon City. Wala na yata si Val. Mamaya na lang si Val. Ayan. Mamaya na lang si Val Anong Gonzales. sabi ni Senator Kiko ay Senator Bam? Eto lakay, nagpasalamat si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso kay Senator Bam Aquino sa pagtiyak na makasaysayang 1.34 trilyong pesong pondo para sa edukasyon sa 2026 national budget. Ipinaabot ni Dumagoso ang kanyang pasasalamat kay Aquino matapos ihayag ng senador sa flag ceremony ng lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng 600 na bagong silid-aralan sa syudad na popondohan naman ng 2026 national budget. Pinuri ni Dumagoso si Aquino sa kanyang pakikipaglaban para madagdagan ng tulong ang mga scholar ng bayan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Tumulong si Aquino na matiyak ang 1.34 trilyong pesong budget para sa edukasyon sa 2026 national budget, ang pinakamalaking pondong inilaan para sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Kabilang sa halaga ang 67.9 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na mga silid-aralan upang makatulong na matugunan ang kakulangan ng 166,000 na classrooms sa bansa. Sa kanyang pagpapakilala, inilarawan ni Dumagoso si Aquino bilang isang masipag at matalinong mambabatas na nakatuon sa pagpapalakas ng sistema ng edukasyon sa bansa. Sumama siya kay Secretary Sani Angara ng DepEd. Yes. Your business is our business. Anong report mula kay Don Pobre? Ha? Ayan, yun daw impeachment. Ayan, mukhang makaapekto sa investment. Eto lakay, ang PhilExport nagbabala. Gulo sa Senado, posibleng isa sa mga magpabagsak sa ekonomiya. Hala. Nakakalungkot lakay yung mga ganitong gulo kasi naapektuhan yung natin, yung mga investors. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Don Carlos Pobre. Don. Nagbabala ang Philippine Exporters Confederation Inc. o PhilExport na dapat mag-focus na lamang ang Pilipinas sa pagbangon ng ekonomiya at sa pagpapanatili ng kakayahang makipagsabayan sa merkado. Ayon kay Sir Ortiz Luis Jr., presidente ng PhilExport, posible anyang makaapekto ang nangyaring gulo sa Senado sa investors' confidence at sa kabuuan takbo ng ekonomiya. Dagdag pa ni Ortiz Luis Jr., nakatutok ang buong mundo at nakabantay ang mga investors na tumitingin sa katiyakan at katatagan ng isang institusyon. Binigyan din niya na kasalukuyan ng nahaharap ang mga exporters sa external pressures at nakadadagdag lamang ang gulo sa Pilipinas sa kanilang pagdedesisyon. Nanawagan si Ortiz Luis Jr. na bagamat talamak ang politika sa bansa ay dapat hindi hayaan ng mga nasa posisyon ang usapin ng negosyo, export at ang pagunlad ng ekonomiya. Magugunitan nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi kung saan gumugulong ng investigasyon ng mga kaukulang otoridad. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 61 pesos at 72 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Don Carlos Pobre. Hindi lang posible. Talagang apektado na tayo dahil sa impeachment. Ayan, ang gulo-gulo natin. Pero dapat namang habulin din yung mga involved sa corruption. Yes, dapat lang lakay. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yun. At yan ang... good morning, Mr. Opet Velasquez. Belated happy birthday. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elena Piti, stay safe. God bless. Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras 10:06. This time check is brought to you by